kayo? Good, good. Yeah, so watiin po natin yung mga katabi natin kung meron. Ngitian po natin sila. Ayan. December 1 na nga po, no? And 2025 is fast approaching. And tunay nga po na all throughout, no, this year and the past years, no, God is faithful, no? God's love is still unconditional, no? Yung grace niya is nag-uumapaw pa din. And truly, no, na every day is a testimony how good God is sa ating mga buhay. And yan. And sometimes, no, meron man tayong struggles, meron man tayong challenges na fini-face, pero we can look up to God, no? And meron tayong assurance na nandyan siya palagi para sa atin. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at magpuri para sa Kanya. Church, come on. It's time to celebrate the love of God this morning. Let's celebrate. Let's clap our hands. The world that He gave.
just sing. You've conquered, conquered by the King. A resurrected one, Resurrected one, shining like the sun, all breaking through the fear. through the fear. Say, victory is it, victory is it now. Oh, oh, Hallelujah, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior, reason, He's risen, forever glorified. Oh, reason, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. Oh, the resurrected one, resurrected one. shining like the sun, breaking through the fear. Through the fear. Victory is it, Victory is it. victory is it. Say, Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus, we lift it higher. We serve a risen Savior, risen, He's risen, forever glorified. Oh, reason. He's risen. King Jesus, King Jesus say, is reason, He's risen, forever glorified. Oh, reason, He's risen, King Jesus King Jesus is is alive. Oh, everybody shout your praise, lift it up. This ain't power, this ain't power, this ain't power, this ain't power that crushed the enemy. This ain't power, this ain't power, this ain't power. Say, power, this ain't power, same power, this ain't power. This ain't power, Same power, this ain't power. same power. Your voice say, oh, same power, the same power that crushed. Same power, the same power, same power. Everybody say, reason, He's risen. Come on, every voice to God say, oh, reason, He's risen. King Jesus, King Jesus is risen, He's risen, forever glorified. Oh, reason. He's risen, King Jesus King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. King Jesus is alive. Lift it up. Hallelujah. We worship you, Lord God. It's your name, Lord God. You're the Son. You're more than wonderful, Lord God. Thank you for everything, Panginoon. Sa walang kondisyong pagmamahal, Lord God. Thank you, Lord, for your goodness, Lord God, for your faithfulness, Panginoon. We praise you. Hallelujah.
No one will ever be compared to you, O Lord. Walang may kukumpara sa iyo, Panginoon. Truly, you are a magnificent God. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong pagmamahal. Your unconditional love, Lord God, for each of us. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kailanman ay hindi nagmaliw ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal para sa bawat isa sa amin, Panginoon. To the point that you have given your only begotten Son upang sino man ang manalig at manampalataya sa iyong bugtong na anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming ninanasa ang mundong ito, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pero tunay nga na kay Kristo lamang namin matatagpuan ang tunay na pagmamahal, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na katagumpayan sa buhay na ito. Patuloy po nawang maikiling ang aming mga pandinig sa iyong mga salita, Panginoon, ngayong umagang ito. At hayaan mo na ang pangungusap ng Banal na Espiritu ang siyang marinig, Panginoon, hindi ng aming mga tainga, Panginoon, kundi ng aming mga puso sa umagang ito. Salamat sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin dahil kay Kristo. Pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, sa ating pong pagbibigay, meron po tayong announcement dito. Ayan. Sa December 24, okay, sa Tuesday yan, 4:45, ayan nakikita natin sa screen, at saka 6:45 ng gabi, tayo matatapos. Okay? Doon natin makita, salubungin natin sama-sama ang Pasko. Ganyan din naman ang New Year, if natin, sa 31 naman. Same hour din, at sama-sama tayong sumamba sa Panginoon sa paglipat ng taon na ito ng 2024 at harapin natin ng matagumpay ang 2025. Okay, ito naman ang Christmas party sa Menjola Residence sa Saturday, sa December 14 ng mga Men's Department. Ayan, ang mga pangkat ng mga tunay na lalaki ang siyang sama-sama sa tahanan ng ating tunay din na lalaki, si Pastor. Okay, sa Menjola's Residence. Okay, and retro, mga retro, yung mga 80s, 90s. Kung kayo po ay sakop ng 80s o 70s, pwede po kayo rito at magdala kayo ng Epicacin. Para po, dahil may yugyugan dito mangyayari, dahil Christmas party ang mangyayari sa December 6 yan, kapatid, ng 5:30 ng hapon. Okay? At i-enjoy natin ang sama-sama natin. Sama-sama ninyo, hindi pala kami pwede. Okay? Sama-sama ninyong pag-fellowship at pagkakitaan ng ating mga kapatiran, mga women's department. Okay? Ganito mga young people, Christmas party carol. Well, caroling. Ito yung pinakamaganda. Na-experience namin yan ni Pastor G. Kaya lagi may baon na luya. Kaya yung pangkat namin habang nagkakaroling kami, may nakalagay sa bibig namin na luya, kaya amoy paksiw ang amin kasamahan. Okay? Kaibigan ko sa Panginoon,
I-enjoy natin ang ating buhay sa Panginoon dahil ang Diyos ay lagi siyang nasa tabi natin, nasa puso natin. At ang buhay na ito ay naging makabuluhan ng dahil sa Kanya. Tayo manalangin sa ating pagbibigay. Pinupuri kita, Panginoon, at pinapasalamatan dahil tunay nga, Panginoon, ang kabutihan mo ay siyang aming naranasan sa bawat araw-araw, sa bawat minuto, Panginoon, na tunay nga, napakabuti ninyo. Ang aming pagbibigay, ang simbolo ng aming pasalamat sa ginawa ninyong kabutihan sa amin. Sinasamba kita at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Talagang napakaganda at napakagwapo. Amen. Welcome po sa ating gawain. Welcome po sa CFSM. At welcome din po ng ating mga kapatid na ngayon pa lang nakadalo dito sa ating gawain. Si Sister Zenaida Garcia. Isa po si Sister Zenaida Garcia, invited by Edna Garcia. Ayan po. Good morning po at welcome po sa CFSM. Ayun na naman po, tayo po lahat tumayo and welcome one another as we celebrate His grace. The world that He gave us, His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. See the power The power of hell forever defeated. Now well, I'm walking in freedom, for God so loved the world. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom, for God so loved the world. Good morning po sa ating lahat. So, Paskong-Pasko na po sa decoration natin. So, damang-dama na po ba ninyo ang Pasko? Amen. So, bibilisan na po natin. So, yung topic po natin ngayon ay Hearing God. So, sige po. Hearing God for salvation. Sabi po sa ibaba, for connection. So nilalang po tayo ng Diyos for connection. Para po maka-fellowship po natin ang Diyos. So ang nais po ng Diyos ay constant communication. Gusto po niya na palagi tayong nakakausap ng Diyos. Kaya po bagamat nagkasala ang tao, hindi po tumigil ang Diyos para mangusap sa tao. Kahit nga po ang nature, sabi ng Romans 1:20, yung kalikasang makadiyos na hindi natin nakikita at ang dakilang kapangyarihan ng Diyos, ito ay inihahayag ng mga bagay na kanyang ginawa. Kaya wala tayong
maidadahilan. Kasi nga gusto ng Diyos na patuloy na mangusap sa tao. Iba-iba po ang paraan ng pangungusap ng Diyos. Sa panahon po ni Adan, personal pong nakakausap ng Diyos ang tao. Sa panahon po ni Abraham, kinakausap ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng panaginip at ng mga anghel. Nung po magkaroon ng hari ang bansang Israel, nangungusap po ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip at ng mga propeta. At sa huling bahagi po ng Old Testament, nangusap po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, nung ipinadala niya ang ating Panginoong Yesus. Sa unang bahagi po ng New Testament, nangusap naman ang Diyos sa pamamagitan po ng mga apostol sa patnubay ng banal na Espiritu. At sa huling bahagi po ng New Testament, yun po ay kasama na po tayo dito, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita sa patnubay ng banal na Espiritu. At gumagamit po siya ngayon ng pastors, mga teachers, at mga evangelists. Kaya po gusto ng Diyos na maka-fellowship po tayo dito and from eternity. So yun po ang nais ng Diyos. So kung titingnan po natin ang isang cycle, ang isa pong ikot, tapos na ang isang cycle. Wala na po tayong hinihintay pa. Kasi sabi nga ng Panginoon, it is finished. So tinapos na. Kaya patuloy po nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita. So ano po ang hinihintay natin? Kasi tapos na. Ang hinihintay na lamang po natin is Judgment Day. So paghukom ang hinihintay natin. At ito po ay mangyayari sa pamamagitan ng second coming na mas kilala natin sa tawag na rapture. At yung pangalawa, pwedeng yung sinasabi ng Hebrew 9:27. It is appointed unto man wants to die, and after that, the judgment. So pwedeng rapture or pwedeng siguro mas magandang sabihin na graduation day na lang, hindi na kamatayan. Kasi hindi naman talaga tayo mamamatay, kundi matatapos lamang po tayo dito sa mundo. Kaya po, mas maganda na graduation day na lang. So lahat po tayo pwedeng datnan ng rapture or gumraduate dito sa mundo. So kung pag-uusapan po natin ng rapture, hindi po natin alam kung kailan mangyayari. So marami pong mga Kristiyano talagang pinaghahandaan ang rapture. Wala naman pong masama sa paghahanda. Pero yun nga sabi ng salita ng Diyos, walang nakakaalam. So marami na po yung nanghula na darating ng ganito ang Panginoon, pero nabigo sila. Kaya po hindi natin pwedeng sabihin sa ganitong panahon, hindi natin makakalculate yung pagdating ng Panginoon. Pero yung graduation day, pwede nating i-calculate. Halimbawa, yung pagbabasihan natin, yung sinasabi ng Psalm 90 verse 10, 70 or 80. So yun daw ang ideal na buhay natin. 70 kung aabot ka ng 80, dahil malakas ka, bonus na lang. So makakalculate mo, kung halimbawa ikaw ay 40 years pataas, nasa katanghaliang tapat ka na. Kung 50 above ka na, so lampas ka na sa tanghaling tapat. Kung 60 plus ka na, so happy birthday, Sister Saling, nag-60 kahapon. So ibig sabihin, nasa dapit hapon ka na. Kung 70 ka na, bonus na yan. Ibig sabihin, malapit ka ng lubugan ng araw. So, kasi po 70, halos bonus na yon. So, makakalculate natin ang buhay natin. So, hindi masama paghandaan ang rapture, mas magandang paghandaan yung graduation day.
Kasi makakalculate natin, ayon sa salita ng Diyos, 70 or 80. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Sa unang verse po natin, so ang sabi po ng Ephesians 5:16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. So ang sabi po sa English, redeeming the time, for the days are evil. So samantalahin po natin ang bawat pagkakataon na makagawa po tayo ng mabuti dahil pasama ng pasama ang panahon. Ito po ay naobserbahan natin na hindi po pabuti ang nangyayari sa mundo, kundi ito ay pasama ng pasama. Kaya, ang sabi po ng Ephesians 5:16, samantalahin natin ito na makagawa ng mabuti. So ano po ang pinakamabuti na dapat nating gawin? Sa susunod pong verse, ito po ang sinasabi, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong naghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. So ano ang sasamantalahin natin? Matuto po tayong makinig. Ang sabi dito, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. Huwag na po tayong walang bahala, kundi samantalahin po natin ang tinig ng Diyos na ang sabi po dito, huwag patigasin ang ating mga puso. Ito ang pinakamabuti na dapat nating gawin. Learn to listen kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa buhay po natin. At ito po ay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Samantalahin po natin ang bawat pagkakataon. Sa bawat naririnig natin, huwag lamang po nating itong ipasok dito, ilabas dito, kundi ipasok po natin sa ating mga puso. Kasi ang sabi po, pasama ng pasama ang mga darating na panahon. Sa next verse po, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, ano pong gagawin natin? Magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. So samantalahin natin, ang sabi po dito, ngayon. Kasi po ang pwede lamang po nating panghawakan ay ang ngayon. Hindi po natin masasabi na bukas na lang ako makikinig sa Diyos. Bukas ko na lang tatanggapin ang Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa mga mangyayari sa araw ng bukas. Ang panghahawakan lamang po natin ay ang ngayon. Kaya, kung ang ngayon tayo ay mataimtim na nakikinig sa Diyos, masesecure ang ating future. Kaya samantalahin natin ngayon. Ang sabi nga po, magpaalalahanan kayo. Kaya napakahalaga po na tayo ay mayroong cell group, mayroong group na sinasamahan upang sa ganon, hindi lamang po kapag Sunday, kundi sa mga small group kasi napapaalalahanan tayo. Araw-araw. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, matuto po tayong makinig, maging sensitive sa sinasabi ng banal na Espiritu sa buhay natin upang sa ganon, ang sabi po dito, hindi tayo madaya ng kaaway. Napakarami pong mga ginagawang balakid ang kaaway, mga teknik na talagang makikita po natin lantaran sa mundo.
Kaya kung hindi po tayo sensitive sa pakikinig sa sinasabi ng banal na Espiritu, madadaya po tayo. Kaya sama-sama, sabi nga po ni Pastor, sama-sama, tulong-tulong. Ganun po ang gagawin natin upang walang sinuman ang madaya. Kaya matuto po tayong makinig. Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen. Sa next verse po, sa Hebrew 2:1-3, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. So panghawakan po natin ng mabuti. Ipamuhay po natin yung mga naririnig natin. Upang sa ganon, hindi po tayo maligaw. So kung pinapractice po natin ito, hindi po natin ito makakalimutan. Kaya put into practice kung ano yung naririnig natin na sinasabi ng banal na Espiritu. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Next verse. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagaan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. So, napakahalaga po ng good news na ito, ng kaligtasang ito, na una, ipinahayag ng mga anghel, at ang sabi dito, ipinahayag ng Diyos. At ito ay pinatotohanan ng mga nakarinig ng katotohanan ito. So, sabi nga po, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Sino po ang mga taong ito na sinasabi ng sumulat ng Hebrew na nagpapatotoo sa sinasabi ng Diyos patungkol sa kaligtasan? So sa Hebrew 11:2, so ito po yung mga sinasabi doon na mga nagpapatotoo sa sinasabi ng Diyos. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Kung babasahin po natin ang Hebrew 11, ito po ay patungkol sa mga nabuhay sa pananampalataya. So sila po ang tinutukoy ng Hebrew 3:3 na ang sinabi ng Diyos ay pinatotohanan nila na ito ay totoo. Naniwala sila kaya sila ay naligtas dahil sa kanilang pananampalataya na ipinahayag ng mga anghel, ipinahayag sa kanila ng Diyos, kaya sila ay masasabi nating kapiling sila ng Diyos. Ang mga taong ito ay sina Abel, si Enoch, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si David, ang mga propeta. Kaya nga diba ang ating Panginoon, kapag sinasabi niya, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kasi ang mga taong ito, buhay sila dahil sa kanilang pananampalataya. Sila ay nakaranas ng kaligtasan, ng pagliligtas ng Diyos. Dahil naniwala sila sa sinabi ng Diyos sa kanila. Kaya nga tayo ay naniniwala ngayon sa salita ng Diyos. Dahil sa koneksyon. Ang mga taong ito na pinagpahayagan ng Diyos, sila ay naniwala. At ang mga apostol ay naniwala sa sinasabi ng mga taong ito, kaya sila ay naniwala sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang pakikinig, ito ay magdadala sa atin ng pananampalataya. Kaya tayo ngayon, bilang mga mananampalataya, tayo ay bunga ng pangako ng Diyos kay Abraham. Di ba ang sabi niya, tatawagin siyang
ama ng maraming bansa. At tayo ay hindi naman kabilang sa lahi ng Israel. Tayo ay mga Gentiles, pero nakamtan din natin ang kaligtasan ito sapagkat si Abraham ay naniwala sa Diyos. At ang pangako ng Diyos kay Abraham, ito ay nararanasan natin ngayon. Sa susunod na verse. Ang sabi po dito, dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumawa kayo ng mga himala? O dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Hindi po yung mga, kasi ang mga Israelita, nagkiklaim sila na sila ay mga anak ni Abraham. Di ba? Sinaway sila ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang mga nananalig lamang kay Jesus, sila ang mga ituturing na anak ni Abraham. Alam naman natin na itinakwil ng bansang Israel ang ating Panginoon. Kaya nga, nangyari ito sa atin. So bago pa ito nangyari, ay pinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya ang Pilipinas, hindi naman bansang Israel, pero pinagpala tayo. Kasi sumampalataya tayo sa Panginoon na ito ang pangako ng Diyos. At ang pagsampalataya natin dahil narinig natin. Mayroong nangaral o nagsalita ang banal na Espiritu sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. So, di ba? Napakahalaga po ng pakikinig. Kaya tayo ngayon ay narito dahil nakinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay hindi tumitigil na nangungusap sa atin. Upang sa ganon, sabi nga, para hindi tayo maligaw. Kaya kung ang pinakikinggan natin ay ang banal na Espiritu, hindi tayo maliligaw kahit kailan. Kaya kung minsan, di ba, may mga Kristiyanong lumiliko. So, ibig sabihin, hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya po, maging sensitive po tayo sa pangungusap ng Diyos sa atin. Bigyan po natin ng panahon ang pakikinig at ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin, sabi nga sa Joshua 1:8, upang tayo ay magtagumpay. So kung titingnan, babasahin po natin ang Bible, hindi lamang po ang mga magagandang bagay ang naisulat. Maging ang mga masasamang bagay ay naisulat. Bakit po? Para po yung mga masasamang bagay na isulat, ito po ay maging babala sa atin. At yung mga magagandang bagay, ito po ay maging reminder sa atin na dapat nating tularan. Yung masasamang bagay, iwasan natin. Yung mabubuti, ito ay tularan natin. Kaya nga po, lahat ng naisulat sa Bible, ito ay may koneksyon sa buhay natin. Upang sa ganon, hindi po tayo maligaw. Makalakad po tayo ng tumpak kung ano ang nais ng Diyos. Kagaya po ng nangyari sa mga Israelita. So sa 1 Corinthians 10:5-6, ganito po ang sinasabi. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin
upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. So kung babasahin po natin ang kwento ng mga Israelita, kapag sila po ay sumusunod sa Diyos, sila ay laging nagtatagumpay. Kapag nakikinig sila sa boses ng Diyos, sabi nga, laging tagumpay. Pero kapag kinalimutan nila ang Diyos, lagi silang nasasawi, lagi silang dumaraan sa mga matitinding pagsubok na hindi naman ibinibigay ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos ang pagsubok. So, kapag hindi sila nakikinig, yun po ang nagiging bunga ng kanilang pagwawalang bahala sa sinasabi ng Diyos. Lahat sila ay napahamak. Kaya nga po, di ba kung babasahin natin nung lumabas sila, yung 20 pababa, yun lamang ang nakapasok sa lupang pangako. Yung mga pataas, so yung kanilang mga ninuno, wala. So si Caleb lang at si Joshua ang nakapasok sa lupang pangako. Kasi hindi nila pinakinggan ang tinig ng Diyos. Naging matigas ang kanilang puso dahil ayaw nilang sumunod sa Diyos. Kaya ang naging resulta, sila ay nagkalat sa ilang. Namatay sila sa ilang. So sabi nga po, lahat ng ito ay babala sa atin na huwag nating ipagwalang bahala ang sinasabi ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Sa next verse. So sabi po, nangyari iyon. Inulit na naman po dito sa verse 11. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. So ito po ay lesson sa atin na nabubuhay ngayong mga huling araw. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. So sabi po, mag-ingat ang nag-aakalang siya'y nakatayo. Kasi po ang mga Israelita, kapag sila ay matagumpay na, kinakalimutan nila ang Diyos. Parang sinasabi nila, nagtagumpay tayo dahil sa ating lakas. Dahil magagaling tayo. No, hindi sila nagtagumpay dahil magaling sila. Nagtatagumpay lamang sila dahil sa tulong ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nangunguna sa kanila. So gayon sa atin, sa buhay po natin, kung minsan kapag sagana ka, kapag wala kang problema, parang hindi ka ganoon ka-excited na manalangin, excited na magbasa ng salita ng Diyos, parang ipinagwawalang bahala natin ang Diyos. Iniisip natin na kaya natin. Malakas ako. Mayaman ako. Malusog ako. Marunong ako. Walang kwenta ang mga bagay na yon kung wala ang Panginoon. Kaya walang sino man sa atin na pwedeng magmalaki. Dahil marunong ako, dahil masipag ako, kaya ako narating ang bagay na ito. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Kagaya ng mga Israelita na sila ay nagmamalaki. Kaya kung minsan lumulusob sila, hindi nila sinasangguni sa Diyos. Kaya natin yon, maliit lang na bansa yon, yung ay. Hindi na tayo kailangan magpadala ng maraming kawal. Kaya natin yon. Ano nangyari? Natalo sila. Kasi hindi nila isinasangguni sa Diyos. Kaya anuman ang kalagayan natin sa buhay, huwag tayong magmalaki, kundi ang lahat ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Ang lahat ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Sabi nga, huwag mong isiping matatag ka, baka ikaw ay mabuwal. Amen? Sa verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin
ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Then, kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So napakahalaga po ng verse 14. So kung babalikan po natin yung verse 13, ang sabi po, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ang mga pagsubok po, gaya ng nasabi ko, hindi po ito galing sa Diyos. So kung babasahin nga po natin ang history ng bansang Israel, dumaranas sila ng maraming pagsubok dahil kinalimutan nila ang Diyos. At ang sabi, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So mayroon pong condition ang verse 13. Ito po ay ang verse 14 na huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So yung mga Diyos-Diyosan, hindi lamang po yung mga rebulto. Marami pong Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Lahat po ng mga bagay na kinakahumalingan natin at niledeglect ang Diyos, ito po ay uri ng Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Kaya nga po, kung titingnan natin ang istorya ng Israel, kapag sila ay nagkasala, kinalimutan nila ang Diyos, sila ay dumadaan sa matinding pagsubok. Kapag kinilala nila ang Diyos, na nung balik sila sa Diyos, humingi sila ng tulong sa Diyos, tutulungan sila ng Diyos. Bibigyan sila ng kaparaanan para sila ay magtagumpay. Kasi po ang pagkakasala lagi ng Israel ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gayon din po tayo. Minsan kiniklaim natin ang bagay na ito, na walang pagsubok na darating. Hindi po tayo matutulungan ng Diyos kung hindi natin gagawing number 1 ang Diyos sa buhay po natin. Hindi po tayo tutulungan ng Diyos kahit na dumaranas tayo ng pagsubok kung hindi natin kikilalanin ang kanyang dakilang kapangyarihan sa buhay natin. Hindi po kikilos ang Diyos kung hindi natin siya kikilalanin sa ating buhay. Ito po ay aral na nangyari sa bansang Israel. Kapag kinalimutan nila ang Diyos, nasasakop sila. Kapag kinilala nila ang Diyos, nagtatagumpay sila. Kaya, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok kung kikilalanin natin siya sa ating buhay. Tutulungan tayo ng Diyos kung gagawin natin siyang number 1 sa buhay po natin. So ito po ang sinasabi yung, kaya mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami po ang Diyos-Diyosan sa buhay po natin. So ano po ang gusto ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Parang sinasabi ng Diyos, gawin ninyo akong number 1 sa inyong buhay. Tingnan natin kung hindi idaragdag sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Napakahalaga po na gawin nating number 1 ang Diyos sa buhay po natin. Kasi po, ang gusto ng Diyos, bakit gusto niya maging number 1 siya sa buhay po natin? Hindi dahil may kailangan ng Diyos sa atin. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos na maranasan natin yung sinasabi ng John 10:10, isang buhay na ganap at kasiya-siya sa Diyos. At ito ay mararanasan lamang natin kung gagawin nating number 1 ang Diyos sa buhay po natin. So kung minsan ang definition natin sa isang buhay na ganap at kasiya-siya, kailangan marami kang kayamanan, siguro yung matalino ka, wala kang problema, wala kang karamdaman,
maganda ka, so yun ang minsan definition ng mundo sa buhay na ganap at kasiya-siya. Biro mo nga naman, mayaman ka na, maganda ka pa, napakalusog mo pa, napakatalino mo pa. Di ba? So hindi po iyon ang tunay na buhay na ganap at kasiya-siya. Pwede pong iyon ay kasama. Pero hindi po iyon ang tunay. Kasi marami ang mga mayayaman na hindi naman buhay na ganap at kasiya-siya ang buhay nila. Marami ang mayaman, sila pa yung nandadaya ng tax. Di ba? Maraming magaganda, hindi sila masaya. Marami ang namamatay sa operating table dahil hindi pa sila satisfied sa ganda nila. Kailangan pang magpabelo, di ba? Magpaalis ng bilbil, kaya marami yung napapahamak. So, kung yun ang pagbabasihan natin, parang hindi yata. Di ba? Maraming marurunong na o yung magaganda yung trabaho, nandun pa rin yung inggit. Di ba? Yung sa kumpanya, yung naghihilaan para sa promotion. So hindi po yon ang tunay na buhay na ganap at kasiya-siya. Ito po ay additional lamang. So para sa akin po, ano ba yung tunay na buhay na ganap at kasiya-siya sa next verse? Ang sabi po sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag matakot. I believe kapag ang isang tao wala na siyang alalahanin, wala na siyang takot, ano pa kaya ang pwedeng ipantay doon na buhay na ganap at kasiya-siya? Imagine wala ka ng takot, wala ka ng pangamba. Di ba? Isang buhay na ganap at kasiya-siya kung wala ka ng takot. Kung hindi ka na nag-aalala. Yun ang sinasabi ng, di ba yung, ano ba yun? Isaiah 26:3. Thou will keep in perfect peace whose mind is stayed on me. Na kapag ang mind natin nananatili sa Diyos, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. Kaya kung mayroon kang perfect peace, talagang mayroon kang buhay na ganap at kasiya-siya. At yung all these things, siguro naman hindi ka magkakaroon ng perfect peace. Kapag nanalig ako sa Diyos, talagang ibinigay mo yung 100% mong pananalig sa Diyos. Magkakaroon ka ng perfect peace, tapos isang beses ka lang kumakain sa isang araw, hindi papayagan ng Diyos yon. Kaya kung ipinagkatiwala natin, ginawa nating number 1, ang Diyos sa buhay natin, mangyayari at mangyayari talaga yung all these things shall be added unto you. So hindi ka maghihirap. At hindi ibig sabihin na kapag ka mayroon kang buhay na ganap at kasiya-siya, wala ka ng problema. Hindi po yon. Ang isang buhay na ganap at kasiya-siya, kahit may problema, mayroon kang peace of mind, mayroon kang joy, hindi ka nag-aalala. So yun ang tunay na ganap at kasiya-siya. Kagaya nga ni Abraham. Di ba? Masasabi ba nating buhay na ganap at kasiya-siya ang buhay ni Abraham? After 25 years, naghintay siya na magkaroon ng anak. Sasabihin ng Diyos, Abraham, ihandog mo ang iyong anak. Lord, nasaan po ang buhay na ganap at kasiya-siya doon? 25 years akong naghintay. Pero dahil number 1 ang Diyos sa buhay ni Abraham, siya ay sumunod sa Diyos. Namatay ba si Isaac? Hindi. So sabi ng Diyos, nakita ko na number 1 ako sa buhay mo. So, hindi na kailangan mamatay si
Isaac. Kaya po kung meron po tayong tunay na peace of mind, dahil ginawa nating number 1 ng Diyos, lahat po ng bagay dito sa mundo, makakayanan natin. Sabi nga, hindi niya tayo pababayaan ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng solusyon. Kaya sa buhay po natin, sikapin natin, sama-sama tulong-tulong, na gawin po nating number 1 ang Diyos sa buhay natin. Kapag binabasa ko nga yung mga bagay na nangyari sa mga man of God, kagaya ni Daniel, imagine, nananalangin lang si Daniel, ihahagis siya sa kuta ng mga leon. Kung iisipin po natin, nasaan yung buhay na ganap at kasiya-siya doon. So, dahil number 1 ang Diyos sa buhay nila, si Daniel, yung kanyang mga kaibigan, si Esteban, nandoon ang kanilang kapayapaan na gawin ang mga bagay na sinasabi ng Diyos sa buhay nila. Maging ang kapalit ay ang kamatayan. Hindi nila ito pinanghinayangan. Hindi sila natakot. Mayroon silang perfect peace. So si Daniel, hinagis siya sa leon, hindi siya kinain ng mga leon. Yung mga kaibigan ni Daniel, hinagis sa pugon, hindi nasunog. Si Esteban, bagamat namatay, binabato. Habang binabato, ipinapanalangin niya yung mga nambabato sa kanya na sila ay patawarin ng Diyos. Mayroon silang perfect peace kasi number 1 ang Diyos sa buhay nila. Kaya nga sa buhay po natin, kahit na may bagyo, kung number 1 ang Diyos sa buhay natin, darating din ang umaga. Hindi tayo matatakot. Si Peter, minsan kung inilalagay ko yung sitwasyon ko kay Peter, parang pambira naman si Peter, papatayin bukas, ginising pa ng anghel, sino kaya yung papatayin ka bukas, masarap pa yung tulog mo? Di ba pero yun ang kanilang buhay kasi number 1 ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga, mayroon silang kapayapaan, bagamat nasusuong sila sa mga pagsubok. Kaya po, magtulong-tulong po tayo na gawin nating number 1 ang Diyos sa buhay natin. Lalo na po sa atin na mga may asawa. Agtaas po ng kamay yung mga may asawa. Amen. So kung tayo po bilang may asawa, kung gagawin po nating number 1 ang Diyos sa buhay po natin, siyempre yung asawa natin ang number 2, di ba? Kasi number 1 ang Diyos. Definitely, wala nang magiging number 3, number 4, and so on and so forth. Amen. Mga tunay na lalaki. Amen. Mga tunay na babae. Amen. So, kaya nga kung number 1 ang Diyos sa buhay mo, kaya yung mga kababaihan, ito siguro, no? Kapag ka number 1 ang Diyos sa buhay natin, mababawasan yung anumang diskusyon, yung anumang pag-aaway sa buhay ng mag-asawa. Kasi number 1 ng Diyos eh. Hindi mo na tatanungin, saan ka na naman nang galing? Bakit oras ka nang dumating? Hindi mo na kailangan itanong yon. Kasi alam mo, number 1 ng Diyos sa buhay niya. Kaya kahit na madisoras yan, wala kang duda. Kasi alam mo, number 1 ng Diyos sa buhay niya eh. Kaya napakahalaga na gawin nating number 1 ang Diyos sa buhay po natin. Gaya ng sinasabi niya sa mga Israelita, napahamak kayo kasi kinalimutan ninyo ako. Siguro mayroon na kayong narinig na mayroong isang babae lumapit sa pastor, ang sabi niya, Pastor, ipanalangin po ninyo ang aking asawa na siya ay baguhin ng Panginoon. Diba? Minsan may mga ganon. Nalalapit siya sa pastor, ipanalangin ng kanyang asawa na siya ay baguhin ng Diyos. Kapatid,
hindi po trabaho ng Diyos na baguhin ang sino man sa atin. Maliban na lamang kung mismong ang tao ay humihingi ng tulong na siya ay baguhin ng Diyos. Kasi ang trabaho ng Diyos, mahalin tayo. Hindi tayo babaguhin, kundi tayo ay mamahalin ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magpapabago sa atin. Kaya kung hindi pa Kristiyano, ang asawa mo, gawin mong number 1 ang Diyos sa buhay mo. Yun ang solusyon. Hindi yung, Pastor, ipanalangin po ninyo. So siguro sa buhay po natin, no, sa maraming issue sa pamilya, lalo na pagdating sa mga in-laws, di ba? Kung minsan, yung biyenan, hindi niya tanggap si manugang, at si manugang, hindi niya tanggap si biyenan. So, ano ba yung solusyon na dapat gawin? Siguro, kung hindi mo tanggap, nung pwedeng magpalit ka ng biyenan, kung kaya mo, di magpalit ka. Kung ayaw mo si manugang, kung pwedeng magpalit kang manugang, di magpalit ka kung kaya mo. Kaya lang, hindi pwede, di ba? So, ang pinakasolusyon, gawin mong number 1 ng Diyos sa buhay mo. Matatanggap mo siya. Siguro, no, siyempre, iba yung kinalakihan natin. So, magkukwento ako ng konti. Sa buhay naming mag-asawa, dumating sa puntong, siyempre, nagkakaroon ng diskusyon, nagkakaroon ng pag-aaway. Kasi gusto ng misis ko, baguhin niya ako sa paraan ng kanyang kinalakihan. Pero, mahirap yon na yung kinalakihan natin, mahirap tayong mabago doon. Nabigo siya. So ano ang naging solusyon? Yun, ginawa niyang number 1 si Lord sa buhay niya, natanggap niya ako. So ganun lamang po yun. Kaya yung mga in-laws natin, kung hindi natin kayang tanggapin, gawin po natin na maging number 1 ng Diyos sa buhay po natin. Matatanggap po natin sila. Magiging mapayapa ang buhay, magiging masaya ang buhay. Kasi parte na yan ng buhay ninyo, ng buhay natin. Kaya yung may mga manugang na, yung mga biyenan na, mahalin na lang. So magagawa lamang natin yon kapag si Kristo ang number 1 sa buhay po natin. Kaya po, hindi man kailangan na ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, Lord, baguhin mo po ang aking mga anak, baguhin mo po ang aking asawa. Hindi man po natin kailangan gawin yon. Bakit po? Dito po sa last verse natin, ang sinasabi po, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Mismong ang Panginoon, nasa pintuan na ng puso ng mga mahal natin sa buhay. Ano ang kailangan nating ipanalangin? Lord, tulungan mo po ako na gawin kitang number 1 sa buhay ko. And then, ano po ang kasunod na mangyayari? Ang sabi ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved and your house. Kasi kapag number 1 ang Diyos sa buhay mo, makikita ng mga kapamilya mo na hindi pa nakakakilala sa Diyos, ang paraan ng pamumuhay mo, sa paraan ng pamumuhay mo, ang pag-ibig ng Diyos. At kapag nakita nila yon, sila ay maliligtas, gaya ng pangako ng Acts 16:31. Kaya ang solusyon, make Christ number 1 in our lives. At ang mga mahal natin sa buhay, darating ang araw, makikita nila sa buhay natin. Kaya sila ay
tatanggap din sa Panginoon. Dahil naging magandang halimbawa tayo. Kaya nga yung connection natin sa Diyos, yun ang makikita nila at sila ay kikilala rin sa Diyos. Kagaya natin, di ba? Napakasaya ng buhay. So manatili po tayong patuloy na makikinig at makikinig ng salita ng Diyos upang sa ganon, yung mga sagabal sa buhay natin, ito ay unting mawawala at mapupwesto ang Diyos sa buhay natin bilang number 1 sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, O Lord, na patuloy pong nangungusap ang iyong banal na Espiritu sa amin po mga buhay. No, kung gagawin ka lamang number 1 sa buhay po namin, O Diyos, alam po namin, all these things shall be added unto us. Magiging masaya ang buhay po namin, magiging mapayapa, magiging kalugod-lugod sa iyo at sa mga tao, Panginoon, na ito po, O Diyos, ay magdudulot ng kaligtasan sa mga mahal po namin sa buhay, sa mga kaibigan po namin at sa lahat po ng aming nakakasalamuha sa amin pong buhay. Kaya, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako sa banal na komunyon. Tinatawag ko po yung mga ushers po natin. Tayo po'y manatili sa diwa ng panalangin at sa presensya ng Diyos habang pong hinihintay po natin yung ating mga ushers. Sige po. Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa inyong pong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa inyong pagmamahal. Na kung saan, O Diyos, natutunan po namin sa pamamagitan ng inyong pag-ibig, sa pamamagitan ng inyong pagmamahal, Panginoon, doon po kami natututong magmahal. At pinatunayan po ninyo ang pag-ibig ninyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong buhay. At ngayong oras na ito, O Diyos, alalahanin ka namin sa inyong kabutihan, ang iyong katapatan at ang iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat, O Diyos. Habang pong ibinibigay yung ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon at ang katas ng ubas, na simbolo ng dugo ng Panginoon, tayo po'y umawit sa Panginoon. Crashing over
Tumayo po tayong lahat. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Gayon din naman, matapos ng hapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na nagpapatibay sa aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang ala-ala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay natin hawakan. Ang sarong ito ay simbolo ng dugo ng Panginoon. Dakilang Diyos, inaalala namin ang iyong pagdurusa mo sa krus hanggang sa muling iyong pagbabalik. Sabay-sabay natin itong inumin. Sambahin natin ang Panginoon bilang pasalamat sa kanyang kabutihan. Tayo muna. Palapan natin, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Praso, saya. Nag-sili kami ng Panginoon sa mga ito. Sa kanyang pamilya. Ang nagmamahal sa Kanya. At salamat na Panginoon ang isang patuloy na gumagabay sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen? Okay. So, sabi po sa Isaiah 52 verse 2. Isaiah 52 verse 2. Bakit ninyo ginugol ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit ninyo inuubos ang sweldo nyo sa mga bagay na hindi makakabusog, pagbusog sa inyo? Hindi pagkain ng pinag-usapan nito, makakapagbusog, kundi yung satisfaction. No? Makinig kayo sa akin at makakain kayo ng mga masarap na pagkain at talagang mabubusog kayo. So, ang Isaiah 55, ang Isaiah 42:66, it's about the hope of Jesus. Of Jesus in the nation of Israel and the whole nation, the whole world pala. So, at dito yung pinapakita na Isaiah, dito sa verse nito, ay chapter nito, ang imbitasyon ng Diyos sa buhay na ganap at kaya. Abundant life, kasagaran na buhay. So yun po ang context ng kabuuan ng chapter 40 hanggang chapter 66. No? So, tunay na ang Panginoon ay nais niya na lahat ng tao ay maligtas. No? Karoon ng kaligtasan. Kaya hindi pa dumarating pa Panginoon kasi nga gusto niya lahat ay magsisi. Ibig sabihin magsisi, magkaroon ng bagong direksyon sa buhay, lahat ng tao.
Okay? At ang sabi nga, makinig kayo. Listen to me carefully. Sa King James mo, listen to me carefully. Makinig kayo ng may team. So yun ang gusto ng Panginoon. Na ang bawat tao ay makinig ng team. Sa mga di pa Kristiyano at sa mga Kristiyano na, ay tunay na makinig tayong araw-araw ng ating buhay. Team sa Panginoon, Jesus sa buhay na. At maraming pakinamang ang magkinig ng team sa Panginoon. At isa na po rito, sabi nga ng ating verse, makakain kayo ng mga masarap pagkain. So we will taste and see that the Lord is good. Maranasan natin na ang Diyos ay ganun kabuti, ganun siya kapagmahal. Ayan po ay di natin makukuha sa mundo. Di natin makukuha sa pera. Di natin makukuha sa pagkain. Ang lahat ng yan ay makukuha lamang sa ating Diyos, sa Diyos sa buhay. At lalo na ang mga unbeliever. Kaya po mga kapatid, tayo po ang gagamitin ng Diyos para sa kanun po, ilaganap ang mabuting balita. Ang mabuti, no? Hindi masama, kundi mabuting balita. Kaya nasabi na rin ang Diyos, ang siyang pagiging number 1 natin. Sabi nga, ng verse ito, at kayo ay talagang mabubusog. Talagang mabubusog. Kaya ang sino mong taong tumanggap sa Panginoon at nakinig sa kanyang panawagan na siya'y tanggapin bilang tapaligtas at tayo tumanggap na sa Panginoon, ay tunay niya, patuloy tayong makinig na maayos at tayo mabubusog. We will live a life of abundance. At ang minsan, abundance, iniisip natin, ang kasagaran, iniisip natin, ay puro pera. Pero puro pera. Puro mga bagay na material na bagay. Pag may bahay na ako, pag may kotse na ako, pag may ganito ako, ay masagana na ako. Pinagpala ko ng Diyos. Yan po ay maling konsepto natin. At ako rin po kumisan. Kapag sinasabi, mayaman ako, pero nasa isip ko, mayaman ako, hindi po wala. Kundi ang kayamanan natin ay ang Diyos sa buhay natin. Okay, ito ang explain ko, no? So, when we say that we are abundant, we have the full blessing of the love of God. Nasa atin ang kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. That's abundance. At kapag ikaw ay mayroong magandang fellowship sa Panginoon, you will experience, maranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon na tunay napaka-lalim, napaka-lawak ng pag-ibig ng Diyos na hindi kaya maunawan ng ating kaisipan. Kundi yan may unawaan natin, maunawaan natin yan sa magitan ng panampalataya. Yan po, kapatid. Ang fellowship natin, sabi nga ng ating first, ang salvation is a fellowship with God. Ang nais niya ay maranasan mo ang Diyos. Kaya guys, gusto niyang maligtas ang tao para maranasan ang Diyos sa Kanya. At sila ay magkaroon ng koneksyon sa buhay nila. That's the will of God. Hindi ka iligtas sa Diyos para paglikuran, para pahirapan ka niya, gawin mo lahat ang gusto niya. Hindi po. Kundi ikaw ay magkaroon ng fellowship, relationship with God. And you will enjoy the relationship with God. Hindi lang relasyon sa mundo ito, kundi igit na hindi mo kayang kumpara kung gaano kalawak, kalaki, at kahaba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At patuloy na natin maranasan at makilala ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. And hindi kayang maarok na hindi kayang habang buhay, hindi natin lubusang maarok kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang gospel is too good to be true. Ang gospel ay too good to be true. Hindi ka pa din po wala, pero ito to, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Okay, sige. Inom muna ako. Okay? So, ingaw mo tayo, ika. So,
Yun ang fellowship. At yung purpose natin sa buhay ay atin mo magagawa kung ano ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. At yung goodness niya, number 2, goodness, ang kabutihan ng Diyos. That's when you have the abundance of the goodness of God, then you will live in this life, in the fullest. Mabubuhay ka sa mundo na ganap at kasesya. We will live in the fullness of the gospel of God. Romans 15:29. Paul preached the gospel in the fullness. Kaya kapag tayo po ay puno ng kabutihan ng Diyos, alagang hindi mo ito lubos makonti sa buhay mo, kundi mabuti at mabuti at mabuti at mabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya ikaw ay mabubuno at masaganang kabutihan ng Diyos. That is abundance. Amen? Yun po ang abundance sa buhay mo. Kaya nga sabi na verse, paano ko magkaroon ng, meron ka nga pera, meron lahat, wala ka ng kapayapaan, wala ka namang naranasan ng pag-ibig, di ako mahal ng asawa ko, di ako mahal ng anak ko, di ako mahal ng mga kaibigan ko, kahit ikaw ay marami lahat. Yan po yung number 1 sa buhay ng tao. Kahit nasa yun lahat, pero kapag wala kang pag-ibig, wala kang nararamdaman pag-ibig, ikaw ay bigo sa buhay. Walang pag-asa. Pero ang Diyos ay lagi na dyan para ikaw ay mahalin sa buhay mo. Kapalakpan natin pa nun. God will never leave you nor forsake you in your life. And then number 2, faith. Kapag ikaw ay puno ng pananampalataya, kasagana ang pananampalataya sa buhay mo. Ang pananampalataya, ito yung tugon kung ano ang ginawa ng Panginoon. That's faith. Hindi para kumilos ang Diyos kaya ka by faith, kundi para sa kanam ay matugon mo ang biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Ma-response mo kung gaano siya. Mapaniwala mo kung gaano siya kabuti at magmahal sa buhay mo. Kaya ang faith is a gift of God. Regalo ng Diyos, ito saganang binigay ng Diyos sa ating mga buhay. And then last, victory. Tagumpay. Tagumpay! Hallelujah! Yan po ay pagpapahal ng Panginoon. Tagumpay ka dahil kay Kristo. Tagumpay ka dahil sa Kanyang ginawa sa iyong buhay. Kaya, ang tagumpay ay hindi po nakasalalay doon sa nagtapos ka, di ko sinasabi kung tayo magtapos. Kundi, di yan ang tagumpay. Kundi tagumpay ay si Jesus sa buhay mo. Si Jesus sa buhay mo, ang siyang source ng buhay mo kung bakit ka ba tagumpay. Kaya, sa mga taong iba't ibang klaseng lugar, sa iba't ibang klaseng panahon, hindi porke tayo ngayon ay technology, computerized, at matagumpay. Alam niyo po, mas marami rin tagumpay ang nangyari sa panahon ng mga wala pang computer, wala pang mga cellphone, kundi lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Silang lahat ay matagumpay na mga nasa mundo. Walang sakyan, walang cellphone, walang doktor, pero sila matagumpay kapag sila ay kikilala sa ating Panginoon. Kaya ang tagumpay ay patay-patay kung si Jesus ang siyang ating pundasyon, ang ating mga buhay. Hindi ibig sabihin na hindi natin magagawa ang mga bagay na yan, kundi yan ay bunga lamang. Yun ay bunga. Ang mga bunga, may mga mangga, pero iba-ibang bunga. Hindi ibig sabihin na manggang, yung damulag, kalabaw, ay ikaw Indian ka lang, maliit. Mas matagumpay yung kalabaw. Ako Indian lang. Hindi po. Pare-pareho silang masaya. Bakit sila pare-pareho masaya? Kasi pare-pareho silang nasa lupa. Pareho-pareho silang nakaranas ng kasaganaan ng lupa. Kaya kapatid, ikaw at ako ay patagumpay dahil tayo nakaapak sa tagumpay ni Jesus sa ating mga buhay. Nakaapak tayo doon. Kaya kapatid, you will enjoy life in this world. You will enjoy. Di, dahil naghihirap ang mundo at tayo po ay masama-sama ng mundo at tayo nahihirapan. Hindi po. Tayo po ay may source, may
meron tayong pundasyon, meron tayong niyayapakam, kundi si Jesus sa ating mabuhay. Kaya we will share the goodness of God. Although, ito'y bunga lamang. Dahil ikaw'y punong-puno. Anong mangyayari sa puno? Siya'y mag-overflow. Kaya kapatid, mag-overflow yung pag-ibig sa iyong anak sa asawa. Kaya po, siguro, may ibang ko lang term ni Barso. Sabi niya, number 1, kundi si Jesus na ang ating buhay. Hindi siya number 1, kundi si Jesus na ang ating buhay. Pag si Jesus na ang ating buhay, mamahalin mo ang iyong biyanan. Mamahalin mo ang iyong kahoy. Mamahalin mo ang sino mong tao na napatay ang iyong tingin sa tao. Masama o hindi. Dahil alam mo na kaya ka marunong magmahal dahil ikaw ay umapaw ng pagmasagana sa pag-ibig ni Diyos. Sabi mo, mabuti ka sa ibang tao dahil ikaw may sagana sa kabutihan sa buhay mo. Amen? Hindi ka nag-reserve. Paano naman kami? Paano naman? No. Because God, ang Diyos, ang iyong pundasyon sa buhay. Amen? Hello? Siya ang pundasyon mo. Siya ang source mo. Hindi mga bagay dito sa mundo. Kaya hindi tayo nag-reserve. Hindi tayo nagbibigil kung ano dapat natin gawin. Kung di tayo ay mabubuhay sa buhay ni Kristo na masagana dahil sa kanyang buhay. Kaya kapatid, patuloy tayong makinig. Tayong team sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At tunay na, masasabi natin, tagumpay! Tagumpay! Hallelujah! Hallelujah! Kaya, paano po ito? Kumisan, wala tayong gana. Pero kapag magkikinig lang tayo sa salita ng Diyos sa buhay na yan, tunay na, tayo matagumpay. Kaya kapatid, listen to Him. Now, listen to Him. Pagkinig ka ngayon, at masasabi mo, tagumpay! Tagumpay! Hallelujah! Sige, sabihin natin lahat. 1, 2, 3. Tagumpay! Yan! Sige, 1, 2, 3. Tagumpay! Amen! Salamat sa mga sa music, lahat ng mga tao, lahat ng mga kasama natin sa mga ito. Pinupuri ka ng Panginoon, sinasalamat, pinasalamatan. Salamat, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pinagpala mo, kami masagana sa buhay. Dahil ikaw ang aming pundasyon, ikaw ang aming buhay sa aming mga buhay. Kaya pinupuri ka na, pinapalang sa nalama ng anak, Espiritu Santo, and we all say, Amen. Amen. God bless you all. See you.